Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol na magdamag doong nananalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo. Si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariote na naging taksel. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tero at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Atin rin bigyang papugay ang mahal na Birhen Maria. Ngayon, ang pangalan ng mahal na ina nating lahat, na ina nating Panginoong Hesus, na Maria. Sa Hebreo, sinabi ko kanina, ang kanyang pangalan ay Miriam. Napakaganda mang pangalan. Talagang hinirang siya, hindi lang sa pangalan, bagkos sa kanyang kalinisan upang maging ina na tagataglay ng ating tagapagligtas, ang ating poong Hesus Nazareno. Sapagkat yon ang katuparan ng pangako ng Diyos na Ama na tayo ay kanyang iligtas. At ang kaligtasan niya ay napahayag na sa pamagitan ng mga nananalig na sumusunod na kahit sila ay hindi mga Hudyo, gaya ng mga taga-Kolosas ayon pa sa unang pagbasa sa sulat San Pablo sa taga-Kolosas Kapitulo 2, sa 1:15, silang lahat din na tumanggap sa Panginoong Hesus na siya ang Mesiyas ay namatay sa binyag sa pagkamatayan ni Kristo at sa pagkabuhay muli ng Panginoong Hesus. Sila'y nabuhay muli din. Noon, namatay sila dahil sa kanilang panampalataya na mali. Nagkaroon sila ng panibagong buhay sapagkat iniligtas sila ng ating Panginoon. Sapagkat, ayon pa sa ating Salmo 144,
Ang pag-ibig ng Diyos ay dakila, hindi kumukupas, at mapagmahal siya sa atin. Kaya dahil sa kanyang pag-ibig at dakilang pagmamahal sa atin, siya po'y nagbigkas at ang kanyang binigkas na salita ay nagkatawang tao. Salamat sa tulong ng mahal na Birhen Maria. At ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 6, verso 12 hanggang 19, ang ating Panginoong Hesus na mayroon ng mga alagad, mga disipulo, ay naghirang ng 12 na mga apostol. Apostol, wala po sa apostolis na ibig sabihin, pinapadala, mga misyonero, upang sila ang magpapatuloy sa misyon ng pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. At sila pong lahat ay may mga kakaibang mga tinatawag nating personahe o pagkatao. Ngunit tinanggap sila ng Panginoon, hindi sa kanilang mga kahinaan, hindi sa kanilang mga kaayusan at buhay, bagkus sila'y hinirang ng ating Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig sa kanila at dahil sa panampalatayang napahayag ng mga apostol. Una, dapat po nating tingnan na ang lahat na kanyang hinirang ay hindi po mga maituring na mga taong may mga mataas na pinag-aralan o dili kaya matanyag ang kanilang mga kaayusan. Bagkus sa mga ordinaryo na mga mangingisda, mayroon pang tagapagsingil ng buwis, at mayroon pang iba na kung anong mga trabaho. Maski ang mga tinuturing na mga kabayan o makabayan na grupo ay kasama ng ating Panginoon. Kung atin pong tingnan, una si Simon na pinagngalana ng ating Panginoong Hesus na Pedro. Pedro, mula sa salitang Griego na Petros, ibig sabihin bato, sapagkat siya ang matibay na pundasyon na kung saan itong 12 ay isang panibagong pundasyon na. Ang luma na Jerusalem at Israel ay nasa pundasyon ng 12 na tribo na mula sa 12 na anak ni Jacob. Ngayon, itong 12 ay mga hinirang ng ating Panginoong Hesus na sila naman ang magiging pundasyon sa bagong sambayanan ng Diyos na pinamunuan ni Simon na tinatawag na Petros o Bato dahil siya ay masigla. Ayon pa sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 14, verso 28 at sumusunod. Pero may kahinaan siya na madali siyang manghihina. Nagtatwa nga siya ng Panginoon. Si Santiago at si Juan, mga anak ni Zebedeo, ay kasunod na mga pinili. Handa silang mag-alay ng buhay, pero sila ay mga anak ng kulog dahil medyo violente. Mabasa natin sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 3, verso 17. Si Felipe, mahusay siyang magpunta sa iba at ipakilala ang ating Panginoon. Kaya nga, pinuntahan niya si Nathaniel Bartolomeo. Pero, hindi siya gaanong praktikal sa kanyang mga pamaraan. Mabasa natin sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 12, versikulo 30 at sumusunod. Si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, medyo may pagka-praktikal. Pero kakaunti lang ang mga resources nila. Gaya noong nagparami
ng pagkain ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, versikulo 8 hanggang 7, ay ang nakuha niya isang bata na may 5 na tinapay at 2 isda. Yun namang si Nathanael Bartolomeo ay walang pagtanggap sa mga taga Nazaret dahil siya ay nagdududa. Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 1, versikulo 46. Si Tomas, nagdududa. Hindi siya maniwala sa sinasabi ng kanyang mga kasamang mga apostol na nabuhay muli ang Panginoon. Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 20, versikulo 24 at sumusunod. At si Matthew, na taga-singil ng buwis, ay isang publikano na naningil ng buwis para sa Roman Empire at tinuturing na makasalanan ng mga Israelita. Si Simon na Zelote o Makabayan ay siya yung kasama ng grupo na nagrebelde sa Roman Empire. Nabasa natin sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 6, versikulo 15. At si Judas na siya yung taga-hawak ng pera ay naging taksil. Ang iba ng mga apostol gaya ni Judas Alpios at Judas Thaddäus, si Santiago na Alpios, ito yung mga naidagdag. At nung nawala na si Judas, si Matias, na 12 na mga apostol upang maipahayag na ang ating simbahan ay isang panibagong hinirang na bayan ng Diyos. At dahil tayo bahagi at nagiging mga buhay na bato, buhay na bahagi ng katawan ng ating Panginoon na siya ang ulo na tinatawag na mystical na katawan na simbahan, hanggang ngayon ay kailangan nating tingnan na dahil sa pananalig ng bawat nag-aalay ng buhay ng mga martir, ng mga apostol, at ang mahal na Birhen Maria na siyang tunay na nalig sa ating Panginoon na hanggang sa huli sa kamatayan ng ating Panginoon na nariyan siya, ay nagpapatibay ng ating simbahan kahit sa iba't ibang mga hinaharap na mga problema. Magpahanggang ngayon, iba't iba ang mga suliranin na hinarap ng simbahan. At kayo ay naging saksi sa iba't ibang mga pagsupok ng simbahan. Bahagi tayo ng simbahan. Kayo at ako ay bahagi ng mistikong katawan ng ating Panginoon. Kailangan nating ipairal, kailangan nating ipahayag na sa ating pagkakaisa, kailangan na ating isentro ang ating mga puso sa Panginoon. Sapagkat iisa tayo sa pangalan ni Kristo. Iisa tayo sa Kanyang pag-alay buhay para sa atin. Iisa rin tayo sa tinatanggap natin sa panahon ng misa ng Kanyang katawan. Dapat magkaisa tayo lagi at hindi magkawatak-watak upang tayo sa ating pagkakaisa ay maging instrumento ng tunay na pagbabago ng sambayanan na ating isentro sa Diyos at hindi sa mga makamundong makapangyarihan at kayamanan, na ating isentro sa pag-ibig at katotohanan, katarungan, kapayapaan, at pagtataguyod ng buhay. Naway, maging matibay tayo dahil nananalig tayo at umaasa sa Panginoon na may dakilang pag-ibig sa atin. Amen? Purihin natin ang Diyos.